mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Impeachment versus VP Sara Duterte tatawid sa 20th Congress ayon kina Pangulong Bongbong Marcos at Senate President Chis Escudero. Ano naman kayang reaksyon dyan ng mga papasok na senador? Back-to-back News 5 exclusive. Bodegang illegal umanong nag-refill ng LPG tank, sinalakay. Babaeng estapador, timbog. Ibinibenta niyang dream house, hindi naman pala kanya. Barangay Tanod sa Northern Samar, napatay sa saksak ang nambuli sa kanyang anak. Sa pool sa video, humaharurot na rider nakabangga ng lolang tumawid. Pareho silang patay. Sa Davao City, mga kabayo, tila ba may fast lane sa kalsada? US President Donald Trump natalisod. Tila kinarma raw sa pangungutya niya noon kay dating US President Joe Biden. Eto na nga, BTS RM at V nakalabas na sa military. At may mensahe sila sa kanilang fans tungkol sa BTS comeback. Nagmaneho ng lasing kaya ang ending, naputulan ng paa. Meron namang nakatulog habang nagmamaneho kaya may naputulan ng braso. Ganyang katindi ang kapalit ng kababayaan sa kalsada. Higit pa riyan, patay ang isang lolang nabundol ng humaharurot na motorsiklo. Nasa pulyan sa video sa Frontline Report ni John Aroa. Pasado alas 6 ng hapon nitong Sabado, kita sa CCTV ang 73 years old na babaeng ito na akmang tatawid sa kalsada sa barangay Karusukan Sur sa Asingan, Pangasinan. Pagkalagpas ng ilang motor, tumawid si Lola. Pero hindi niya napansin ang isa pang humaharurot na motorsiklo na sapol ang matanda. Parehong tumilapo ng Lola at ang 20 anyos na rider. Pareho silang dinala sa ospital pero pareho silang namatay. Siguro sa katandaan na rin ni Luna at saka sa lakas ng impact niya na bago sulit niya at ganun dito yung driver ng motor dahil walang helmet. Napag-alamang walang lisensya ang nasawing rider. Dahil dyan, pinaigting ang checkpoint sa lugar. Naputulan naman ng kanang paa, 23 anyos na rider na ito matapos sumalpok sa poste ng ilaw habang nagmamaneho ng motorsiklo sa barangay Agos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng ilang metro ang rider na si Ronel Amores. Bukod sa naputol niyang paa, nabali rin ang kaliwang paa niya. Base sa investigasyon, lasing ang nadisgrasyang rider. Isa naman ang patay habang dalawa ang sugatan matapos sumalpok sa puno ng niyog ang isang SUV sa Bulacan, Camarines Sur kahapon. Ayon sa mga pulis, papunta sana ng Legazpi City ang mga sakay ng SUV pero nakatulog ang driver habang nagmamaneho. Dumire-diretso sila sa gutter bago sumalpok sa puno. Dead on arrival sa ospital ang sakay nitong matanda, nakaligtas naman ang driver. Pero sugatan ang dalawa pa niyang pasahero kabila ang kanyang asawa na naputulan ng braso. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Dream house na naging bato pa. Nasa kote ang isang babaeng estapador na nagbebenta ng house and lot na hindi naman pala kanya at nakasanla pa. Nasa Frontline ang balitang yan. Si Gary De Leon, exclusive. Napatingin na lang at hindi na nakasagot ang babaeng yan matapos arestuin sa isang restaurant sa Bulacan. Ayaw pa nito sumama pero hindi siya pinakawalan ng mga tauhan ng NBI. Pagtayo ng babae, agad niyang dinampot ang kulay gray na bag at nagpumilit pa rin pumunta sa kanyang mga kasama sa kabilang table bago tuluyang sumama sa mga otoridad. Ang babae, suspect sa pang-estapa. Ang kanyang gray bag ay naglalaman ng 5.4 million cash. Ito ang pang-full payment ng mag-asawang biktima sa kanilang biniling bahay at lupa. Pero base sa investigasyon, ang ibinibentang lupa ng suspect nakasanla na pala sa bangko. Nauna na rin daw nakuhanan ng 6 million pesos ang mga biktima. Dito na dumulog at nakipagtulungan sa mga otoridad ang mag-asawa na nagresulta sa pagkaadakip ng suspect. Nasa NBI detention cell na ngayon ang suspect at maharap sa kasong estafa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Nakitang palutang-lutang sa sapa ang bangkay ng isang batang babae sa Mandawi, Cebu. Inaalam pa kung nalunod siya o sadyang pinatay. Nasa frontline na balitang yan ang aming Visayas correspondent John Aroa. Naninigas na ang katawan ng 11 anyos na babae nang iaho ng mga otoridad mula sa sapa sa Barangay Basak sa Mandawi, Cebu. Nalunod ang biktimang si Erica Kabatingan. Mula kahapon, magdamag siyang hinanap ng kanyang pamilya hanggang sa makita siyang palutang-lutang sa creek. 100 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Ayon sa ina ng bata, posibleng inatake ng seizure ang kanyang anak kaya ito nalunod, pero may pagdududa ang ama ni Erica. Meron daw kasing nakitang sugat sa mukha ng kanyang anak. Pulang-pula kasi yung pisngi ng anak ko. Tapos dumudugo pa yung bibig. Duda ko, tinapon lang yung anak ko dyan. Hindi isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na may foul play sa nangyari. Para magkaalaman, isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng bata. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Bago ang much-awaited final season ng Squid Game 3, eksklusibong ipinasilip sa News 5 ang engranding set ng hit series sa South Korea. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murphy. Exotic plants, crystal chandeliers, marmol everywhere. Ganyan ang mga eksena ang sumalubong sa exclusive na pagbisita ng News 5 sa VIP room ng Squid Game 3 sa Daejeon, South Korea. Pumasok tayo sa ektaryang laki ng studio kung saan from ground up nila ginawa ang ilan sa mga pinaka-importanting eksena ng palabas. Pagpasok, jaw drop ng malala. Di mo talaga aakalain na ang labas ng studio na ito binuo ang life-sized at engranding VIP room para lamang sa final season. Mas malawak ang laro, mas marumi ang sistema, mas brutal ang taya. Ang design ng lugar, inspired sa mga nakakalaso na halaman. Maganda pero deadly. Siyempre, hindi natapos ang set visit ng News 5 nang walang Opa sighting. Dumating lang naman si Opa Lee Ha-jun, ang police detective ng serye na hinahanap ang nawawalang kapatid. Chika ni Ha-jun tungkol sa Season 3. Exciting! Abangan ng Squid Game Season 3 sa June 27 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, viral video ng mga nagkakarerang bus sa highway, naka-fast forward lang daw. Padre de pamilya, ginantihan ng saksak ang nambuli sa kanyang anak. At mga motorista sa Davao City nagulantang sa biglang parada ng mga kabayo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatawan ng isang buwang suspensyon ang 15 unit ng Florida Bus Line. Kasunod yan ang viral video ng mga nagkakarerang bus sa highway. Depensa ng kumpanya, naka-fast forward lang daw kasi ang video. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ito ang viral video ng mga bus na nagkakarerahan umano sa Diadi Cordon Highway sa Nueva Vizcaya. Napakadelikado niyan. Florida Bus Line ang may-ari ng mga sasakyan. Nagsorry na sila sa nangyari, pero depensa ng Florida, naka-fast forward ang video. Kabilang yan sa mga iniimbestigahan ng Department of Transportation. Sa inisyal na pagsisiyasat, napag-alamang isa sa 6 na bus sa viral video ay out of line ang ruta. Clearly, multiple violations, no, of the bus company. So let me just put it
straight to Florida Bus Company. And I'm talking to Florida Bus Company, to the owners of Florida Bus Company. Napakadaling merong na-aksidente doon sa pinagagagawa nila. Kala mo, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Kasabay niyan, ipinag-utos ng LTO ang mandatory drug testing para sa lahat ng Florida bus driver. Samantala, 15 Florida bus ang pinatawan ng 1 buwang suspensyon. Partikular ang rutang Manila papuntang Santa Ana, Cagayan at Baguio papuntang Apayao. Para mapunan ang kakulangan sa biyahe, magbibigay ng special authority sa ibang bus companies para makabiyahe sila sa mga naturang ruta. Kakagaling nga lang natin dito sa terminal ng Florida Bus Company dito sa Sampaloc, Maynila. At dito bumabiyahe o gumagarahe yung mga bus na posibleng sangkot doon sa viral incident. Bagamat wala pang humaharap sa atin mula sa pamunuan ng bus company, nauna nang nagsabi ang LTFRB na magpapatawag sila ng hearing sa June 25 para papuntahin yung may-ari nitong bus company pati na rin yung mga sangkot na drivers. Huling nasangkot ang Florida Bus Company sa disgrasya noong 2014 sa Kalinga na ikinamatay ng 14, kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala bilang Tado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Absuelto sa kanyang kaso ang drug artist na si Pura Luca Vega, kaugnay ng kontrobersyal niyang party version ng kantang Ama Namin. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, bigo ang prosekusyon na patunayang guilty si Vega para sa kasong paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Matatandaang nag-viral noon ang video ni Vega na nag-ala Jesucristo habang sumasayaw. Pero kahit inabsuelto si Vega, pinaalalahanan siya ng korte na maging responsable sa kanyang mga performance. Pinababalik na rin ang 72,000 pesos na binayad niyang piyansa. Sa isang post, nagpasalamat si Vega at sinabing tuloy ang kanyang laban sa isa pa niyang kaso. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Zainab found her right one. Ikinasal na ang social media personality na si Zainab Harake sa basketballistang si Bobby Ray Parks. Congratulations, Mr. and Mrs. Parks! Mala fairy tale ang bright entrance ni Zainab. Para siyang naglalakad sa langit dahil sa reflection ng silver runway. Teary-eyed tuloy ang kanyang groom. Suot po ni Zainab ang elegant white lace gown made by Michael Cinco. Looking sharp naman si Ray sa black tuxedo with white rose. Sa Tagaytay ang wedding venue kung saan invited po ang mga piling kaibigan at mahal sa buhay. July 2024 nang ma-engage ang dalawa. Susunod, Senado, magko-convene na raw ngayong araw bilang impeachment court. Grupo ng mga kabayo tila pumarada sa kalsada sa Davao City. At BTS members RM at V, excited na raw sa kanilang comeback bilang grupo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Megastar para sa Mega Prime. Ito ang pasabog na grand reveal sa golden anniversary ng kumpanya. Ang kanilang newest endorser, walang iba kundi si Megastar Sharon Cuneta. Having a new member of the Mega family, I couldn't be proud. I'm very honored, especially because it's the namesake of the title that the country gave to me. Present din at todo suporta sa milestone ng event si Good Morning Kapatid host Dimples Romana at Batang Quiapo star Coco Martin. Kasabay ng selebrasyon ang announcement ng mas malaki pang plano ng kumpanya. 50 years na po ang Mega and talagang marami po ang mga produkto naming nilabas at marami po rin tayong ilalabas mga exciting new products in the market. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV, ang rambulan ng mga lalaki sa Sobrecari Street sa Tagum City. Wala, it's
more fun in exam anything. Sa video, makikitang tila naghahamunan at nag-aambahan ang dalawang grupo. Maya-maya, nahablot ng isang grupo ang isang lalaki sa kanila binugbog. Ang kasamang babae naman ng binugbog, sinubukang umawat pero wala rin siyang nagawa. Tingin ng mga otoridad, nagsimula ang away sa isang bar na malapit sa pinangyarihan ng gulo. Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Nagulat ang mga motorista sa Davao City sa mga palaboy-laboy na kabayo sa kalsada. Tila nagkaroon ng parada ang mga kabayong ito kahapon sa ilang kalsada sa lungsod. Galing daw sa isang farm sa Barangay Tigato ang 18 kabayo. Nakatakas sa mga ito matapos masira ang kanilang kulungan. 8 kilometro rin ang nilakad ng mga kabayo bago sila na-corner ng mga otoridad. Ligtas na sila ngayon at naibalik na sa farm. Sa Frontline News Abroad, bumagsak ang isang eroplano sa Tennessee sa Amerika. Pero himalang nakaligtas ang lahat ng sakay niyan. Sa video, kitang wasak ang eroplano matapos sa isang bakanteng lote sa Coffee County. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 16 na pasahero ang sakay ng eroplano na ginagamit ng mga skydivers. Pero walang ni isang namatay at puro minor injury lang ang tinamo ng mga sakay nito. Iniimbestigahan na ang sanhi ng plane crash. Susunod, Barangay Tanod, sinaksak at napatay ang nambubuli sa kanyang anak. News 5 exclusive. 4 na trabahante ng bodega na aktuhang iligal na nagre-refill ng tangke ng LPG. At US President Donald Trump natalisod habang paakyat ng eroplano. Kasunod niyang US Secretary of State muntik ding madapa. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Papasok lang pong balita, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Sa mga oras na ito, nakasuot na po ng robe ang mga senador na tatayo mga senator judges para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero si Senator Francis Tolentino naghain na ng resolusyon para tapusin agad ang paglilitis sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pinagdebatihan sa Senado kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na sinimulan ngayong 19th Congress. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, it is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. ibig sabihin kahit mapalitan na ang kalahati ng Senado at mga bagong halal na senador na ang umupo, matutuloy pa rin ang paglilitis sa bise. Pero sabi ni Pangulong Marcos, nasa kamay pa rin ng mga senador ang kahihinatnan ng impeachment proceedings. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. And we are watching Senate President Jesus Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Tulad ng sinabi ni PBBM, nanindigan si Senate President Jesus Escudero na magsisimula sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin. Dagdag pa ni Escudero, sigurado rin na magko-convene ang Senado bilang impeachment court bukas, June 11. Bago yan mag-adjourn sine G ang 19th Congress sa June 13.
Sa July 28 naman magsisimula ang 20th Congress. Naghain naman ng resolusyon si Senate Majority Leader Francis Tolentino para tapusin ang impeachment trial laban kay VP Sara sa June 30, huling araw ng 19th Congress. Isa kasi si Tolentino sa naniniwalang hindi pinapayagan ng batas na paabutin sa 20th Congress ang impeachment, kung saan iba na ang komposisyon ng mga senador na tatayong senator judges. Dumistansya naman ang Malacanang kaugnay niyan. Although ang Pangulo po ay naniniwala po na dapat alamin sa bawat public servant katulad namin ang patungkol sa transparency and accountability. Pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagawa ng kanilang trabaho at let the process take its course. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Imbes na bukas, nag-convene na ngayon ang mga senador bilang impeachment court sa isasagawang impeachment trial ni VP Sara. Nanumpa na rin ang mga senador bilang mga hukom. Live mula sa Senado, nasa Frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean. Julius, tama ka na, bago na naman ang schedule ng impeachment court at ng Senado. Imbis nga na bukas ay kinunvene na ngayong hapon ang impeachment court. Magbandang mag-aalas 6:30 ng mag-oath-taking ang mga senador para maging senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay niyan, binuksan na rin at kinunvene na ang impeachment court. Yan ay para madesisyonan, Julius, ang iginigiit ng grupo nila Senator Bato de la Rosa na ipabasura o i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bago kasi yan, Julius, nag-privilege speech si Senator Bato de la Rosa kung saan hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na ibasura nga itong impeachment case laban sa Vice Presidente dahil daw sa constitutional infirmities o mga paglabag sa konstitusyon. Gayon din ang hindi maresolbang question sa jurisdiction kung ito ba ay pwedeng ituloy sa 20th Congress o hindi. Julius, narito ang bahagi ng privilege speech ni Senator Bato de la Rosa. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Julius, unang binira ni Senator Bato ang anyay mahinang pundasyon ng impeachment complaint na inihain ng Kamara sa Senado. Giit din ni Bato, bakit daw inupuan ng Kamara ang unang 3 impeachment complaint na ipinasa sa kanila at ang ika-4 lamang na impeachment complaint ang kanilang inaksyonan? Tingin ni De La Rosa na pag-violate na yan sa 1-year ban na pinatutupad para sa mga impeachment cases. Kaya sabi rin ni Bato, bakit parang itatakel ng Senado ang impeachment complaint kung depektibo naman ito? Bakit din daw nila ipipilit na talakayin sa loob ng 19th Congress kung pasara at naghihingalo na ito samantalang malapit na rin namang buksan ang 20th Congress? Julius, mag-i-interpellate sana si Senator Bongo pero pinasuspend muna ni Senate President Escudero kanina ang sesyon. Pagbalik, tumayo si Senator Risa Hontiveros para sabihin na teka muna, dapat hindi sa plenaryo o sa sesyon pinag-uusapan yung tungkol sa impeachment complaint kaugnay kay Vice President Sara Duterte, kung hindi dapat mauna muna yung oath-taking ng mga senator judges. Bagay na inayawan o kinalaban na inopose ng mga makaduterteng senador dito. Samantala nakailang beses na nagsuspend ang sesyon dahil mainit ang usapan at sa isang pagkakataon makikita na tila sinusubukan ni Senator Robin Padilla na kumprontahin si Senator Joel Villanueva pero napigilan siya ni Senator Bato de la Rosa. Gusto kasi ni Senator Villanueva na i-convene ang impeachment court bago pag-usapan kung i-dismiss ba o hindi ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, narito pa ang ilang bahaging pahayag ng ilang mga senador kanina sa sesyon bago mag-convene ang impeachment court. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. That the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is in fact a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote.
Duly noted, but the chair has not yet acted on the motion and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato, as the chair said earlier, after we hear from Senator Villanueva now. The Deputy Minority Leader is proposing yet another motion on top of the pending motion. The chair That will is not- not allowed. So basically, Julius, ang nangyari, pinapadismiss sana ng grupo ni Senator Bato de la Rosa yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, pero ang naging resulta, napaaga patuloy yung pag-convene ng impeachment court imbes na bukas ay ginawa ngayon. Samantala, bago natin i-roll yung soundbite ni Senate President Chis Escudero, napansin lamang natin kanina doon sa oath-taking, may ilang mga senador gaya ni Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla na hindi sila nagsuot ng robe. Ito ang unang pagkakataon na nagsuot ng robe ang mga senador para dito sa season ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay para nga sa kanilang panunumpa bilang Senator Judge. Samantala, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Chair hereby orders that session is suspended until 6:15 to afford our members time to don their impeachment robes in order to subscribe to the oath, approve the rules, and dispose of the motion of Senator Bato. So ordered, session is suspended until 6:15. Julius, mabilis lang yung pagkukonvene ng impeachment court at yung oath-taking mismo ng Senator Judges. Pagkatapos yan, pinaaprobahan yung impeachment rules. At sa ngayon, habang nakatayo ako dito at nagla-live, ang pinag-uusapan ngayon ng impeachment court ay yung unang agenda, which is yun ngang hinihiling ng grupo ng Duterte Bloc dito sa Senado na i-dismiss o ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Sa ibang balita, sinaksak at napatay ng barangay Tanod ang isang lalaki sa Katarman, Northern Samar. Nagalit daw ang suspect dahil binuli umano ng biktima ang kanyang anak. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Duguan at humando sa isa kalsada ang lalaking yan matapos saksakin ng barangay Tanod sa Katarman, Northern Samar. Dinala pa sa ospital ang biktima na si Satur pero namatay dahil tinamaan ang kanyang baga sa pananaksak. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect na si alias Mark nang pagtripa ng biktima ang kanyang anak na nanonood ng liga noon. Sinita niya daw nitong si suspect kasi tanod nga siya, nawag kasi parang hindi maganda yung ginagawa mo kasi mga bata, parang binubuli niya daw po. Then nag-react itong si victim. At may mga sinabi siyang offensive words in relation na rin po sa pagiging tanod niya. Doon na raw lalong uminit ang ulo ng suspect kaya kumuha ng patalim at sinaksak ang biktima. Tumakas ang tanod pero sumuko rin kalaunan at inamin ang krimen. Sa ospital naman ang bagsak ng lalaking ito matapos pagsasaksakin ng lasing na lalaki sa San Policarpo, Eastern Samar. 6 na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng biktimang si Romeo. Base sa investigasyon, nanonood sa sayawan sa plaza ang biktima at pag-uwi niya ay nakasalubong niya ang suspect na si alias Kenneth. Nagtalo ang dalawa sa di pa malinaw na dahilan hanggang sa bumunot ng kutsilyo ang salarin. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Hawak naman ng mga pulis ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nabigla ang ilang motorista nang mag-away sa gitna ng kalsada ang dalawang lalaking ito sa Naval, Biliran. May mga hawak pa silang kutsilyo at nag-aambahan. Umaatikabo. Pero sa huli hanggang ambahan lang sila. Hindi naman niya natuloy sa pananaksak. Kusa rin silang umatras. Sa inisyal na investigasyon, may dati ng alitan ang dalawa at muling nagkasagutan at nagkahamunan. Inaresto ang dalawa at sinampahan ng reklamong alarms and scandal dahil sa perwisyong dinulot nila sa mga motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Uli sa akto ang iligal na pagre-refill ng mga tangke ng LPG sa isang bodega sa Davao City. Pero depensa ng may-ari, legal daw ang kanilang operasyon. Nagbabalik si Bril Montalvo, exclusive.
Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Davao ang hinihinalang bodega ng illegal na refilling ng mga tangke ng liquefied petroleum gas o LPG sa Barangay Mintal, Davao City. Naabutan nila roon ang mga tangke at ang tauhan ng bodega. Apat na empleyado ang inaresto. Naaktuhan silang illegal na nagre-refill sa mga tangke. Wala noon sa bodega ang may-ari. Ayon sa NBI, may nagsumbong sa kanilang tanggapan hinggil sa illegal na aktibidad. Nasa 3 taon na raw ang operasyon nito. Eksklusibong humarap sa News 5 ang may-ari ng umanong illegal na bodega. Iginiit niya na may sapat silang dokumento at itinangging illegal ang kanilang ginagawa. Yung LPG business ko is kompleto ng dokumento. Mayroon akong permit doon. Kompleto ako ng papel doon. Sa kabila niyan, ito naman ang giniit ng NBI Davao Region. May mga documents silang pinakita stating therein na valid daw sila, may license daw sila na sa pagtitinda, pag-resell ng mga LPG products. But however, ang pinag-uusapan kasi natin dito yung illegal refilling tsaka decanting. Yun ang wala sa kanila. Sa huli, posibleng maharap pa rin sa reklamong paglabag sa LPG Industry Regulation Act ang may-ari ng bodega pati ang kanyang mga trabahante. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. It's giving happy vibes para sa Army all over the world. Dahil na-discharge na mula sa kanilang mandatory military service ang 2 pang BTS members na sina RM at V. Sinalubong ng bouquet of flowers sina RM at V ng fans na matyagang naghintay sa dalawa. December 2023 nang enlist sina RM at V para sa 2 taon na mandatory military service. Ngayong buwan din, inaasahang madidischarge naman sina Jimin, Jungkook at Suga. Last year naman nang ma-discharge sina J-Hope at Jin. Isa nga sa mga reunion plans ng BTS management ang BTS Festa in celebration na rin ng 12th anniversary ng K-pop global icon. 이렇게 군대를 기다려주신 아미 여러분들한테 정말 감사하다고, 정말 진심으로 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶고, 일단은 조금만 더 기다려주시면은 저희가 정말 멋있는 무대로 다시 돌아오겠습니다. 공연이 제가 하고 싶습니다. 빨리 앨범 열심히 만들어서 또 다시 무대로 복귀하도록 하겠습니다. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.